Mga guys, ay magpo-flooring na kami din sa aming ginagawang are para kapag ginawa namin are ng slab ay siya na naming tutukudan yung flooring. Ngayon mga guys, ito na yung inyong solusyon kung paano masusolusyonan yun to sa mga parting mga maanay mga guys, yung sa mga mahigpit ang anay, yung kahit nalagyan na ng gamot ay nalabas pa rin yung anay pagka nakalipas yung gamot. Ngayon may solusyon tayo na napakaganda at napakadali para kapag bago kayo mag-flooring mga guys, ito ang inyong gawin para sigurado kayo na kung magkaanay man uli yung inyong bahay ay may solusyon pa tayo na malalagyan pa uli natin ng gamot na pang-anay. Yun yung ating ibabahagi sa inyo. Kaya panoorin nyo ito hanggang sa dulo para mayroon kayong idea kung paano talaga masusolusyonan yung ating pagkakaroon ng anay sa ating bahay. Yun mga guys. Ayan mga guys, bago tayo mag-flooring, yan nabakala na, maglalagay tayo din ng yung linya na sa pang-anay. Ito mga guys, ito yung PVC orange na inilagay namin para magawa natin ang paraan uli na malagyan ng gamot yung ating flooring, yung loob ng flooring, yung ilalim mga guys. Pwede kayong maglinya ng marami para kapag nagkaroon ng anay, pwede nyong buhusan uli at nang sigurado tayo na mawawala yung anay. Ito mga guys, ganito yung ginawa namin. Ito yung ating PVC. Nilagyan natin ng mga butas-butas yan. Yan, ganito yung sample. Binutas-butasan natin ng maliliit. Ang butas nito ay mga 1/8 lang. At ang ginamit natin dito ay drill. Yan. Nilagyan natin yan ng mga butas-butas para kapag binuhusan natin, dito lalabas yung ating gamot na pang-anay. Ayan o. Dito lalabas yan mga guys, sa mga butas-butas na ito. Ngayon, ang pag-install nito mga guys ay napakadali. Ang gagawin nyo dito mga guys, kapag maglilinya na kayo, ang gagawin nyo, medyo nakatagilid ang tayo ng PVC. Yung butas medyo nanggigilid pero malapit-lapit sa ating pailalim, pataob. Kumbaga hindi nakataob mismo kundi medyo nakatagilid. Ito ang purpose mga guys, kapag ka nakatagilid, yan ay ang ating ibubuhos na tubig ay kumbaga dadaloy diyan. Dadaloy bago maubos yung tubig na nilagay natin dito, ibinuhos. Kumbaga magkakalaman muna yung PVC para malagyan diretso yung kung ano yung ating inilinya, maabot siya ng ating inilagay na gamot bago siya bumubo dito sa ating lupa. Ayan mga guys, kasi guys kapag kaya na mismong nakataob, pagbubo nyo pala ang doon sa inyong bubuan, doon sa pinakabukana, agad yan ay nasa bukana pala ay ubos na halos ang laman. Mauubos, lalong doon lang lagi sa bukana magkakaroon. Kaya mas maganda mga guys, medyo nakatagilid yung ating PVC para kapag binuhusan natin ay magkakaroon ng laman yan. Kumbaga magkakaroon muna ng laman ang bawat PVC bago humuho dito sa mga gilid. Kasi guys, kapag nakataob, diretso agad yan. Pagkabubo nyo pala ang bububo na yan diyan sa bukana. Kaya yan ang kawan. Tapos mga guys, para maiwasang matakluban yung ating PVC, yung butas, nilalagyan natin na ng graba. Yung ilalim nitong PVC at saka itong ibabaw ng PVC ay lalagyan natin ng graba para kapag binuhusan natin ng semento, yung ating PVC ay hindi matatakluban yung butas. Kasi guys, kung magtatakluban yung butas, wala rin saysay yun. Kumbaga naglagay ka lang ng PVC pero hindi gagana. Kaya dapat yan, nilalagyan ng graba para kapag madedrain diyan yung tubig, kumbaga aagos ng maganda. Kaya yun ang masasabi ko sa inyo na ito na ang solusyon natin para kapag nagkaroon ng anay ang inyong flooring papunta sa mga cabinet, ay pwede nating buhusan ng gamot uli na pang-anay, yung sadyang pang lupa mga guys na gamot na sa anay kontra, para maiwasan yung pagkakaroon ng mga anay. Ayun mga guys, yun lang aking i-suggest sa inyo. Pero
dito sa mga buhusan natin ng gamot, kailangan medyo naka-slope. Ayan mga guys, ito yung ating buhusan ng pang-anay. Kailangan mga guys, medyo naka 45 degree. Ito mga guys, hindi na namin nilagyan ng elbow. Kumbaga, binend na lang namin ng gamit ang iniinit na PVC para mabend ng ayos. Para kapag binuhusan ninyo mga guys, ay diretso siyang pailalim. Hindi yung pangit kasi guys, kung halimbawa ang ating PVC ay nakatapat lang. Kumbaga, yung simula sa flooring ay diretso lang na butas. Ay ito mga guys, kapag ganito ang buhusan ninyo, yan ay talagang papasok din yan yung gamot dahil nga nakaangat, hindi naka-flat sa flooring, kaya yan ay nakabaon, pero yung nakabaon sa mga semento. Kung maglalagay kayo mga guys, kailangan marami. Ayan, marami yung ating entry para sigurado tayo mga guys na madami tayong pagsasalinan ng gamot. Ayun, yun mga guys ang ating technique para masolusyonan nyo yung inyong pagkukuha ng anay. Ayan mga guys, tignan nyo mga guys yan. Ito, hindi mismong diretso na hanggang doon. Kumbaga, pinataas muna natin para kapag nagbuhos tayo, nagsali ng gamot, ay talagang papasok muna siya dito. Hindi yung parang babalik. Ito hindi babalik mga guys dahil nakataas. Ayan o. Liban na lang kung may compressor kayo na gagamitin para masumpit ng ayos itong ating gamot na ilalagay. Pero dito mga guys, hindi nyo na kailangan maglagay ng compressor or yung pabubugahan ng hangin para pumasok dito sa ating inilinyang PVC. Dito mga guys, basta isalin nyo dun sa ibabaw na yon, dire-diretso yan. Tuloy-tuloy yan sa mga linya. Dahil nga nakataas yung ating bukana. Yun lang mga guys. Yun lang maipapayo ko sa inyo at maraming salamat sa inyo mga guys. At sana'y nagkaroon kayo ng idea kung paano talaga masusolusyonan yung ating sa anay. Yun lang.